Nayanig ang lokal na mundo ng basketball sa pagtatapos ng Game 1 ng 2025 PBA Philippine Cup Finals. Ang inaakalang tiyak na panalo ng TNT Tropang 5G ay nauwi sa isang nakakabaliw at nakakalitong thriller na nag-iwan ng maraming tanong mula sa mga fans, players at coaching staff ng San Miguel Beermen. Sa loob ng tatlong quarters, kontrolado ng TNT ang laro at umabot pa sa 24 points ang kanilang kalamangan. Ngunit hindi basta-basta bumitaw ang San Miguel. Bumawi sila at nakuha pa ang kalamangan sa huling bahagi ng laban. At ang basket na nagbigay sa kanila ng pansamantalang abante ay siyang naging ugat ng kontrobersiya matapos itong mabawi sa mga huling segundo ng laro. Si Moto 2 ay sumubok ng isang dunk matapos umatake sa ilalim na sinabayan ng challenge mula kay Kelly Williams. Tumalbog na mataas ang bola dahil sa depensa, ngunit sa huli ay pumasok pa rin ito, dahilan para umabante ang San Miguel 98-97 sa natitirang 56 seconds ng fourth quarter. Ngunit dito na nagsimula ang kalituhan nang ma-force ni Chris Ross ang isang jump ball laban kay Jordan Heading sa natitirang 6.2 seconds ng laro. Ang dead ball situation na ito ay naging oportunidad para sa isang video review. Sa pagsusuri, napagdesisyonan ng mga officials na hindi valid ang field goal ni Tautua. Binawi ito at nagresulta sa isang 4-point swing pabor sa TNT na siyang naging daan para makuha nila ang Game 1. Ang tawag na ito ay nagbunsod ng mainit na diskusyon sa buong liga. Maraming tanong ang lumutang tungkol sa timing, proseso at consistency ng review system. Dahil dito, tumitindi ang tensyon at emosyon sa magkabilang panig. At tila ba ang natitirang bahagi ng serye ay magiging ubod ng init at drama. Pero bago tayo tumingin sa mga susunod na laban, balikan muna natin ang kontrobersyal na tagpo na posibleng maging turning point ng final showdown sa pagitan ng TNT Tropang 5G at San Miguel Beermen. Anong violation ang ginawa ni Moto Tua? Ang violation na itinawag kay Moto Tua ay offensive basketball interference, isang malinaw na paglabag ayon sa PBA rulebook. Sa huling minuto ng Game 1, si Tautua ay sumubok ng malakas na dunk na na-challenge ni Kelly Williams. Tumalbog pataas ang bola mula sa ring at sa kalaunan ay pumasok. Sa umpisa, binilang ito bilang valid basket na nagbigay ng isang puntos na abante sa San Miguel, pero matapos ang video review, ito ay binawi. Sa mas malalim na pagsusuri, nakita sa replay na nakahawak pa rin si Tautua sa rim habang ang bola ay nasa taas ng cylinder, dahilan kung bakit tinawagan siya ng interference. Sa post-game press conference, si PBE Deputy Commissioner Eric Castro ay nagbigay linaw sa naging tawag. Kahit na hindi niya tinamaan mismo ang ring, yung paghatak niya pababa sa ring ay violation na. Considered na yun as offensive basketball interference. Paliwanag niya. Itinuring ng mga officials na kahit natural na bahagi ng dunk motion ang pagkakahawak sa rim, ang patuloy na paghawak habang ang bola ay nasa scoring position ay sapat na basehan para sa violation ayon sa patakaran ng liga. Bakit basket interference at hindi goaltending ang tinawag? Ang tawag ay basket interference, imbes na goaltending dahil ang violation ay may kinalaman sa illegal na contact sa basket, hindi sa bola, habang ito ay nasa posisyon para pumasok. Ang kamay ni Tautua na nananatili sa rim habang ang bola ay dumadaan sa ibabaw nito ay pasok sa definisyon ng basket interference. Hindi mahalaga kung sinidya niya o hindi. Ang mahalaga ay kung may epekto ang contact sa posibilidad ng pagpasok ng bola. Ang interpretasyon na ito ay nakabase sa FIBA Article 31.2.4 na nagsasaad na interference occurs if a player touches the basket or the backboard while the ball is on or within the basket and is in the process of entering the basket or causes the ring to vibrate. Direktang in-apply ng PBA ang panuntunang ito dahil sa paghawak ni Tautua sa ring habang ang bola ay nasa ibabaw nito. Kinonsidera itong maaring nakaapekto sa galaw ng bola. Bagamat bihira ang tawag na ito sa mga crucial moments ng laro, ginamit ng referees ang FIBA standard bilang batayan sa pagbawi ng puntos. Bakit tumagal ang review? Ang timing ng review ang nagdulot ng kalituhan sa maraming fans at players. Pero malinaw sa panuntunan ng PBA na ang review ay maaari lang gawin sa mga natural dead ball situations. Sa pagkakataong ito, ang oportunidad ay dumating matapos ma-force ni Chris Ross ang isang jump ball sa natitirang 6.2 seconds. Doon lang nakapagsagawa ng opisyal na review ang mga referee para sa nakaraang scoring play, dahilan kung bakit tumagal ang aksyon. Kinilala ni Castro ang timing ng review at nilinaw ang proseso.
Ang mahabang delay ay bunsod ng pangangailangang i-review ito mula sa iba't ibang camera angles at siguraduhin ang tamang tawag lalo na sa sobrang pressure ng sitwasyon. Pero kahit na tamang desisyon base sa rules, ang tagal ng paghihintay at ang biglang pagbawi sa basket ay lalo lang nagpagulo sa emosyon ng laro. Lalo na para sa San Miguel na halos makumpleto na ang isang dramatic na comeback. Paano ito makakaapekto sa serye? Ang emosyonal na epekto ng nabawing basket ay maaring magkaroon ng malaking implikasyon sa kabuuan ng serye. Maaring magbigay ito ng momentum sa TNT at ng extra motivation sa San Miguel para bumawi. Ang natitira pang laban, mas magiging mainit, mas magiging emosyonal at siguradong puno ng kontrobersiya. Nakabalik na sana ang San Miguel mula sa isang 24-point na pagkakaiwan at pansamantalang nakuwang momentum. Pero ang pagbawi sa game-altering moment na yon ay hindi lang nagbigay ng panalo sa TNT. Nag-iwan din ito ng matinding pagkadismaya sa buong San Miguel team. Ang ganitong klaseng pangyayari ay hindi madaling malimutan. Hindi lang sa taktika kundi pati sa mentalidad. Lalo na para sa isang veteranong koponan tulad ng San Miguel na ngayon ay humaharap sa 0-1 na pagkakaiwan sa serye. Pero sa isang rivalry na kasing init nito, lahat ng advantage, emotional man o hindi, ay may bigat. Nabuo na ang kontrobersiyang istorya ng serye, ngayon nasa kamay na ng mga manlalaro ang magiging kapalaran ng laban.